Family TV Mass is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Puedrag Incorporated. Pagpaparangal para kay San Juan Maria Vianney. Mag-aalay ng kandila, Sister Lovet Trinidad at Sister Edith Basa. Mag-aalay ng bulaklak, Sister Noemi Evangelista at Sister Carmen Manuel. Mag-aalay ng Biblia, Carolina Evangelista. At maglalagay ng estola, Brother Panchito Victoria. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Juan Maria Vianney. O San Juan Maria Vianney, dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa Diyos, ipinakita mo ang ganito ring pagmamahal sa iyong kapwa. Sa tuwi-tuwi na kang mangangaral ukol sa pagmamahal sa tao, laging bumubukal sa iyong mga mata ay masaganang luha ng pagmamahal. Sa mga huling taon ng iyong buhay, ginugol mo at nagsakripisyo sa abot ng iyong lakas at kakayahan ang pagtulong sa iyong kapwa, 10 ng pagbabanal sa kanila. Ang iyong pagmamahal ay nagdudulot sa akin ng inspirasyon na mahaling lalo ang dakilang Panginoong Diyos, isang pagmamahal na ipinakita sa gawa at hindi lamang sa nakita. Tulungan mo po akong mahalin namin ang aking kapwa, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang 18 na linggo sa karaniwang panahon, at ang linggo ng mga kura paroko na may temang abutin ang mga bituin. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated, ng Society of the Divine Word, SVD, at ng Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario,
ang banal na misang ito sa barangay Malipampang, San Ildefonso, Bulacan. Ang mga mamumuno sa ating pagdiriwang ay ang ating kura paroko na si Reverend Father J. Santos kasama si Reverend Father Vic Robles. Ang kura paroko ng Santo Niño sa Kalumpit, Bulacan bilang katuwang na pari. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Miraculous Medal Choir. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Simulan natin ang pagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayo nawang lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay pidiriwang din natin ang mga kura paroko o mga parish priest. At ipagdasal po natin, lalo-lalo na ang inyong parish priest, Father J. Santos, sa parokyang ito ng San Santo Rosario. Upang tayo maging karapat-dapat, taus-puso nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga nagawang mga kasalanan, patibayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling na iyong sabayanan na lagi mong kinahahabagan at pinagbibigyan upang itampok ang iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, habang nararanasan ng mga Israelita ang hirap ng buhay sa disyerto, nagreklamo sila laban kina Moises at Aaron. Isinalaysay sa siping ito ang pagtugon ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng pugo at ng mahiwagang pagkain na tinawag na mana, na nagbabadya sa Eucharistia. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ng aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtataksilin, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at manitipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano yun, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay.
mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang dakilan ng Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkaibuhos na parang mana, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang dakilan ng pagkain loob na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naninilig. Panginoon ang dakilan ng pagkain Sa ikalawang pagbasa, sa maikling siping ito, tinutukoy ni San Pablo ang malaking pagbabagong kinakailangan ng isang tao kapag siya'y naging kabahagi na ng simbahan na siyang banal na katawan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panoong iyon, nang makita ng mga tao na wala si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Nasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at ng busog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nabigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po naman. Ngayong linggong ito ay naalala natin ang mga pura paroko. Ngayon ay linggo para sa mga pura paroko. Para sa akin, para kay Father Vic, at para sa ibang mga pura paroko sa iba't ibang mga parokya. Alam po ninyo, ang aming parokya, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Malipangpang, sa Malipong, sa Bulacan, ay napakaswerte. Sapagkat sa loob ng mag-6 na taon, ito po ay nagkaroon na ng 4 pura. Balikan na natin, kabisado pa ninyo, yung 4 na naging kura paroko ng ating parokya. Sino nga yung unang kura paroko natin? Kabisadong kabisa. Kailan ang birthday? Kailan? April 1. Sino sumunod? Sino? Kailan ang birthday? Pangatlo. Sino? Kailan ang birthday? Pero pang-4. Kailan ang birthday? Kailan? Mali. Kailan nga? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ngayon ay linggo ng mga kura paroko. Inaalala natin yung mga kura paroko
na nagdaan sa ating mahal na parokya. Mga kura paroko na minahal ninyo, amen? Mga kura paroko na naging kaibigan ninyo, amen? Mga kura paroko na tinuring ninyong mga anak, amen? Ngayon ay linggo ng pag-alaala natin sa kanila. Huwag niyong kalilimutan sa araw ninyo, sa araw na ito, batiin ninyo ang inyong mga naging kaibigan, tinuring na anak, yung mga pari ng ating parokya. Pagnilayan natin ngayong linggo ito, dahil ngayon ay linggo ng kura paroko, ano ba ang gampanin ng mga kura paroko? Ano ba ang gampanin ko? Ano ba ang gampanin ni Father Vic, ang kura paroko ng Santo Niño pari sa Kalumpit, Bulacan? Ano ba ang gampanin namin? Alam po ninyo, ang isang natatanging gampanin ng pari ay walang iba kung hindi ito. Samahan kayo, gabayan kayo, patungo kay Jesus. Samahan kayo, alalayan kayo, para laging kay Jesus lang. Samahan kayo, alalayan kayo, para wala ng iba, kundi tanging kay Jesus lang. Amen. Para kay Jesus, laging kay Jesus, tanging kay Jesus. Tayo nga. Wala na kaming ibang gampanin kung hindi lahat tayo ay patungo kay Jesus. Kaya nga, paano namin gagawin? Paano namin gagawin na kayo ay maakay patungo kay Jesus? Alam po ninyo, sa gampanin ng pari, nakadikit yung kanyang mga gampanin. Spell nga natin yung salitang praise. Pero ilang letter? May 6 na letters. Alam ba ninyo, kapag binibigkas natin yung salitang praise, dito natin matatagpuan kung ano ang gampanin ng pari. Una, letter P. Ang unang gampanin namin, kaming mga kura paroko, ay walang iba kundi samahan kayo para magdasal patungo kay Jesus. Ano ba ang panalangin? Sa loob na mahabang taon ninyo, nagdarasal kayo. Amen? Lahat ay marunong magdasal. Taas ang kamay ng mga marunong magdasal. O, palakpakan natin yung mga marunong magdasal. Hindi ba't ang panalangin ay pagdulog sa Diyos? Amen? Hindi ba ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos? Amen? Hindi ba ang panalangin madalas pagkatapos tayo magdasal? Ano sinasabi natin? Parang nakita ko ang Diyos sa aking panalangin. Hindi ba sa pananalangin natin naniniwala tayo may nangyayaring himala? Amen? Hindi ba sa pananalangin gumagaan ang ating kalooban? Amen? Ang unang-unang gampanin ay walang iba kung hindi samahan kayo patungo kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. At ano ang pinakamataas na pagdulog? Ano ang pinakamataas sa panalangin? Ako, alam na alam niyo yan. Ano ang pinakamataas sa panalangin? Isa pa nga. Misa. Ang pari magpapaalala sa atin, huwag makakalimot magsimba.
Ito ang pinakamataas na pagdulog natin sa Diyos. Kapag tayo nagdarasal dahil gusto nating makausap ang Diyos, gusto nating makita ang Diyos, gusto nating makita ng himala, gusto nating makakuha ng lakas, hindi ba ito ang nangyayari sa misa? Sa misa, hindi ba kinakausap mo ang Diyos? Amen? Hindi ba sa misa, nauuwi mo pa ang Diyos, kinakain mo pa? Amen? Hindi ba kapag tayo nagmimisa, naniniwala tayo, araw-araw may nangyayaring himala? Amen. Ang pari, ang inyong kura paroko, magpapaalala sa inyo, huwag kayong makakalimot magsimba. Ang pari, magtatanong sa inyo, sino pa sa bahay ninyo ang hindi pa nagsisimba? Ang pari, magtatanong sa inyo, sino pa sa bahay ninyo ang hindi na talaga magsisimba pa? Dito sa misa, nangyayari ang himala araw-araw. Kaya nga ang unang gampanin ng mga kura paroko ay walang iba kundi paalalahanan kayo. Huwag makakalimot magsimba. Amen. Sabihin nga natin, hindi ako makakalimot magsimba. Tanungin mo nga yung katabi mo, sino pa ang di nagsisimba sa bahay nyo? Meron pa ba? Priest. P-I? Prayer, panalangin. Letter R. Ano naman yung letter R? Letter R ay resilience. Ibig sabihin, sinasamahan tayo ng pari para maging matatag sa problema patungo kay Jesus. Maging matatag sa problema. Tingnan niyo sa ating unang pagbasa. Narinig natin ang reklamo. Nagreklamo kay Moises. Nagreklamo kay Aaron. At ano ang reklamo ng mga Israelita? Tignan ko nga. Ano reklamo? Galit na galit yung mga Israelita. Galit na galit. Nagpunta kay Moises at kay Aaron. Parang mananakit. Ano sabi? Gusto nyo ba kaming patayin? Bakit nyo kami nilagay dito? Wala kaming makain. Hindi kami makakain ng karne. Ano ba? Hindi kami makakain ng tinapay. Doon sa pinanggalingan namin, kahit mahirap, pero nakakakain kami ng karne at ng tinapay. Kaya galit na galit ang mga Israelita. Papatayin niyo ba kami? Nagreklamo. Sina Aaron, si Moises, ano nangyari? Hindi alam ang gagawin. Ano ginawa nila? Nagpunta sa bundok. Nagdasal. Kinausap si Yahweh. Lumakas ang loob. At nang lumakas ang loob, bumaba na sila. Nung bumaba sila, sabi sa kwento, magtatakip silim. Nang makakita sila ng maraming, ano nakita nila nung magtatakip silim? Ano nakita nila? Kwek-kwek. Ano nakita nila? Pugo. Maraming pugo. Hindi sila magugutom. Ano na lang gagawin nila? Pupulutin na lang nila. Huhulihin na lang nila. Eto ang karne. Kinaumagahan. Ano naman
ang nakita nila. Ano nakita nila? Mana. Tinapay. Ano na lang ang gagawin nila? Pupulutin na lang din. Mamumulot na lang sila ng tinapay. Manguhuli na lang sila ng pugo. At ano sabi ni Moises ni Aaron? Iyan ang bigay ni Yahweh. Sa gitna ng problema, dumarating ang biyaya. Amen? Sabihin nga natin, sa gitna ng problema, dumarating ang biyaya. Paalala mo nga sa katabi mo, sa gitna ng problema, darating ang biyaya sa iyo. Ang gampanin ng pari, paalalahanan ka, maging matatag sa harap ng problema. Ano yung P? Ano yung R? Ano susunod? I. Ay katlong gampanin ng pari ay walang iba kundi gabayan ka, samahan ka para maging inspirasyon para ang iba ay patungo kay Jesus. Amen. Tingnan ninyo si San Pablo. Si San Pablo. Paano siya naging inspirasyon? Nung una, hindi siya naniniwala na buhay si Jesus. Pero nung napatunayan niya na si Jesus ay buhay, hindi ba ano sabi sa second reading? Nagbago yung laman ng kanyang diwa. Nagbago yung laman ng kanyang isip. Kaya nagkaroon ng panibagong direction si St. Paul. Ano pa nangyari nung siya ay naging inspirasyon? Di ba sabi sa second reading, hinubad niya yung kanyang lumang pagkatao. At nung hubarin niya yung kanyang lumang pagkatao, di ba, hindi mapigilan si San Pablo. Nasabi pa nga niya ganito, sa kamatayan o mabuhay man o mamatay, sabi ni San Pablo, hindi siya hihiwalay kay Jesus. Kaya nga si San Pablo, dahil hindi humiwalay kay Jesus, ang lahat ng tao ay nahikayat niya patungo kay Jesus para maging inspirasyon din sa iba. Ang mga pari ay tinawag para tayo ay maging inspirasyon din sa isa't isa. Amen. Anong susunod na letter? Ha? T. E. Letter E. Ano yung E? E ay encounter. Sabihin nga natin, ano yung encounter? Sinasamahan tayo ng mga pari para maranasan mo, makatagpo mo ang Diyos. Ang sino mang nakatatagpo sa Diyos, ang sino mang nakakaranas sa Diyos, alam ba ninyo, sabi nila, may nadadagdag at may naaalis. Kapag daw naranasan mo ang Diyos o natagpuan mo ang Diyos, may naaalis na masamang ugali at may nadadagdag na magandang ugali. Naniniwala ba kayo doon? Na kapag natagpuan ninyo ang Diyos o naranasan ninyo ang Diyos, may madadagdag na magandang ugali sa inyo. Amen? Naniniwala ba kayo na meron ding maaalis na masamang ugali sa inyo? Amen? Di ba ganun ang nangyari kay St. Paul? Si St. Paul, nang umpisa, hindi naman siya naniniwala na talagang buhay si Jesus. Pero
nang maranasan niya, nang matagpuan siya ng Diyos, nabago ang buhay ni Saint Paul. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, ang lumalapit sa akin ay di magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw. Kaya pala si Saint Paul, unstoppable. Hindi mo mapipigilan sapagkat naranasan niya, natagpuan niya ang Diyos. Ano susunod na letter? Letter S. Ano ba yung letter S? Letter S ay synergy. Kayo nga. Ano ba yung synergy? Synergy, ibig sabihin, ang pari ay magpapaalala sa iyo, merong kang kasama patungo sa Diyos. Ang pari magpapaalala sa iyo, meron kang kasabay patungo sa Diyos. Tingnan ninyo si Moises at si Aaron sa unang pagbasa. Hindi magagampan ng mag-isa ni Moises ang kanyang misyon. Kaya binigay ni Yahweh si Aaron kay Moises para magampanan ang misyon. Hindi ka nag-iisa. Patungo sa Diyos, meron kang kasama. Amen? Sabihin natin, meron akong kasama. Meron akong kausap. Patungo sa Diyos. O, paalalahanan mo yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang mag-alala. Meron kang kasama. Meron kang kausap. Patungo sa Diyos. Amen. Sa bandang huli, letter T. Ang gampanin ng pari ay walang iba kundi ito. Samahan ka para mamuhay sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Naririnig natin sinasabi ni Jesus, be not afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot kumapit sa katotohanan na ang Diyos ay buhay. Huwag kang matakot kumapit sa katotohanan na ang Diyos ay nakikinig sa iyong mga panalangin. Amen. Higit sa lahat, huwag kang matakot kumapit sa katotohanan, si Jesus ang pagkain ng buhay. Amen. Ito ang gampanin namin. Kaming mga priest, samahan kayo patungo kay Jesus. Natatandaan ba ninyo? Ulitin nga natin. P, R, I, E, S, T. Sa bandang huli, alam po ninyo, ang parokyang ito, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Malipangpang, napakaswerte. Dahil ang mga taga-parokya po ni Apo Sayong mapagmahal sa kanilang mga kura, paroko. Amen. Palakpakan natin mga taga-parokya ni Apo Sayong. Kaya nga po kami ay sama-sama dumudulog sa Diyos. Ang parokya pong ito, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, ay naghahanda para sa aming sentenaryo. Ang pagsapit ng 100 taon ng pagdating ng Birhen. At alam po ninyo, sama-sama kami sa aming 3 hangarin. Unang hangarin namin ay walang iba kundi makapagpatayo kami ng bagong simbahan. Ako at ang mga parishioners ng parokyang ito, isa lamang ang aming hangarin. Ang parokyang ito ay naghahangad din, hindi lamang ng isang bagong simbahan, hindi ng isang bagong parokya lamang. Hinahangad din ito na kumalat pa ang debosyon kay Apo Sayong. Hindi lamang sa loob ng parokyang ito, pati na rin sa labas ng parokya.
At ang laman ng aming panalangin, walang iba kundi ito. Samahan kami, alalayan kami, ipagdasal kami, upang sa ganon sama-sama kaming matupad namin ang misyong ito. At naniniwala ako, dahil mabait kayo sa inyong kura paroko, pakikinggan tayo ni Apo Sayong. Amen? Sabihin nga natin, mahal namin ang aming kura. Sasamahan kami, aalalayan kami, ipagdarasal kami ni Apo Sayong. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sitayo tayo. Payag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, yamang tayo nananalig na ang Diyos ay totoong mapagbigay at laging nagdudulot ng buhay sa kanyang bayan. Tayo dumulog, manalangin sa Kanya, sa pag-asang tayo Kanyang pakikinggan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katoliko, ang peregrinong bayan ng Diyos, naway maihatid niya ang mga tapat sa makalangit na kaharian bilang kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos na siyang nangalaga sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng namumuno sa bayan ng Diyos, naway pasiglahin at palakasin nila ang kanilang mga kawan bilang mga tagapaghatid ng maraming biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit ng materialismo, naway mapaglabanan nila ang mga paghalina ng material na pakinabang at magsikap sila para sa pagkaing nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating kura paroko at sa mga katulong niya, naway manatili silang malusog at maipagtaguyod ang kanilang malasakit at pagmamahal ng mga pinamumunuan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga kapatid, maaari natin sa mga sumusubaybay sa ating TV Mass, sa araw na ito, Family TV Mass, nais ko ipagdasal, lalong-lalo na ang mga dumadalo sa pamagitan ng TV Mysteries to. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kapag 2 o 3 nagtitipon, naroon siya. Sa araw na ito, ating pagdasal ang iba't ibang mga parokya sa ating diocese, sa buong Pilipinas at gayon din sa mga naglilingkod, mga parish priest sa ibang bansa. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung
ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lagay natin yung kanang kamay sa puso natin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kung ako'y magtatapat. Kung ako'y sa Kanya, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming pagmahal, itinataas po namin sa iyo sa araw na ito ang iba't ibang mga panalangin, lalong-lalo na ukol sa aming parokya, sa aming parish priest. Pinagdadasal ko po ang mga pamilyang naririto. Buklurin mo po sila. Ilumin mo ang mga sugat sa aming puso. Ibalik mo po sa araw na ito ang mga nagkasala. At sa araw na ito, sa banal na Eucharistiyang ito, dinudulog po namin ang iba't ibang mga panalangin. Sa iyong pangalan, Panginoon, hiningi namin ang katuparan ng mga panalangin ito. Awitin natin. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling. Siya ay muling babalik. Hallelujah! Hallelujah! Upang tayo kunin sa araw na ito, may magandang mangyayari sa buhay mo. Mayroon. Sa oras na ito, mayroon siyang dinidinig na mga panalangin. Ibinabalik sa Diyos sa mga nagkasala. Binubuklod ang bawat pamilya. Kakay Jesus, mayroon mangyayari sa iyo. Mapit tayo kay Jesus. Amang nasa langit, Misa pasasalamat para sa pamilya ni Namalu Agkawili, Maria Cristina Samano, Claire Esguera, Nemesio Alvarez, Candido at Eloisa Pua, Liwayway, Dean at Alvin Mascarado at ng Redoblado family. Espesyal na panalangin para kay Grace Aquino, agarang paggaling para kina Dennis at Linda Redoblado, Stella at Gerardo Canlas, Edwin Alexander Agawin Jr., Jean at June Hara, Jonje Del Castillo, Jeffrey Javier, Peyton Triling at Rosario Laurel. Panalangin para sa kaluluwa ni na Dominador, Deborah, Gaudencio at Ruth Cabatu, Juan, Nilda, Rina, Segundina, Potenciana at Vicente Senior Redoblado, Liberto, Rosita, Cesar at Leticia Meneses, Alberta at Mateo Makasait, James Del Mundo, Joe Canlas, Jeffrey Ingram, Sister Erlinda Bueno, SFIC, at nina Ernani at Magdalena Cuenco. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ang pananampalataya ng iyong anak na si Jesus ang siyang handog mo sa amin. Tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa Kanya upang Kanyang buhay sa amin ay patuloy na sumigla. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan.
Amen. Awit sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang alay namin sa iyo'y sanay kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyo na laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami tinubos na anak mong mahal at niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaisa mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay kupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon na bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon na pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa langitan, kami nagbubudi sa iyong kadakilan. Awitin ang santo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ito, niabot yon sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din na matapos sa unan, nawa ka ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi ang misteryo ng pananampalataya. Kami
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagmatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin mo ang iyong simbahan, naganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Dennis sa aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ng kabiyak ng puso ni Maria, ang mga apostol ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapiling na natin si Jesus sa inyo ng tinapay at alak, kaya tayo nakakatawag sa ating Diyos na Ama namin. Lakas loob nating awitin, Ama namin. Maaari lahat ng kamay o pagdawin, umawit ng malakas ng Ama namin. Tayong lahat. Masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw pagpahayag ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat sa iyo nagmumula ang kariyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol,
Kapayapaan iiwan ko sa iyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, narito si Jesus, sanyo ng tinapay, patuloy na tumatawag sa ating pagbabalik loob. Mapalad ang tao na isusuko ang kanyang sarili at maglilingkod sa Panginoon. Panginoon, hindi Ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. maranasan natin ang awat habag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na kabubuhay.
Panalangin sa mahal na Birhen. Aba po sa Santa Mariang Hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhay at katamisan. Aba, pinaligang ka namin, pinapanaw na anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubutuhin namin sa aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pitakasi ka namin, ligin mo sa amin matamang mawain, at saka ko matapos siya rin pagpanaw mo sa amin. Pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, mawai, maala, matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, ina ng Diyos. Lalapit tayo sa dakilang awa ng kanyang anak na si Jesus. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bubugso para sa libutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo sa katauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako po'y nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako'y nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako'y nananalig sa iyo. Jesus, Hari ng awa, ako'y nananalig sa iyo. Tatayo tayo. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw, upang kami hindi mo pagkaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong aming marapat na lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat para sa memorare sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Alalahanin mo, lubhang maawaing Birheng Maria, na kailanman ay di narinig na may dumulog na sa iyo'y nagpapaampon, na lumuluhog na iyong tulungan o hinihingi ang iyong pamamagitan na iyong pinabayaan. Dala ng pag-asang ito, ako'y dumudulog sa iyo, o Birhen ng mga Birhen at aking ina. Narito ako sa iyong harapan, na makasalanan at lipos ng kalungkutan. O ina ng berbong nagkatawang tao, huwag mo nawang sipayuin ang aking pagsamo, ngunit dinggin mo nawa at iyong kaawaan. Amen. Panalangin para sa pamilya. Mari na po tayo. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan nila Brother Anthony and Sister Emer Aquino, Jamie Lee Plopeño at Angel Gutierrez. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapigatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan
at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa ngalan ni Hesukristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga panawagan para sa sentenaryo. Ang parokya ay naglilikom ng mga kwentonaryo o kwentong Apos Sayong. Anong mga biyaya ang iyong natanggap mula sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Malipampang? Sana ito ay inyong ibahagi at ipadala sa mga FB page ng parokya o sa pamamagitan ng email. Nananawagan para sa mga lumang alaala ni Apos Sayong. Kung kayo po ay may mga lumang larawan, dokumento, sulat, kagamitan o anumang alaala na may kaugnayan sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, hinihikayat po namin kayong ibahagi ang mga ito sa ating simbahan. Ang inyong mga alaala ay napakalaga upang mabuo at mapayabong pa ang kasaysayan ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Malipampang. Patuloy rin po ang paglikom ng parokya ng pondo para sa pagpapagawa ng bagong simbahan. Anumang halaga na may pagkakaloob ay isang malaking biyaya at tulong para sa proyektong ito. Naka-flash po sa ating screen kung saan maaaring magpadala ng donasyon through bank deposit or GCash. Inaanyayahan din po namin ang lahat ng deboto at mananampalataya na dumalo sa 22, isang espesyal na debosyon na ginaganap tuwing ika-22 ng bawat buwan sa parokya ng Santo Rosario ng Malipampang, San Ildefonso, Bulacan. Ang layunin ng 22 ay mapalalim ang ating pananampalataya at debosyon sa mahal na Birhen ng Santo Rosario at magkaisa bilang isang komunidad sa ilalim ng kanyang mapagpalang pagkalinga. Markahan na po sa inyong mga kalendaryo ang ika-22 ng bawat buwan, 22, araw ng debosyon kay Apos Sayong. Natutuwa po kami na ibahagi na simula sa Lunes ay magkakaroon na tayo ng regular English Mass na ating iaalay sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa at migranteng Pilipino para sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal sa kanilang pamilya at mahalagang kontribusyon sa lipunan. Maaari po kayong magpamisa para sa kanilang intensyon. At para sa regular na schedule ng banal na misa ng ating parokya, 6:30 a.m. araw-araw, Lunes hanggang Linggo. Mayroon pong second mass kapag Linggo ng 8:30 ng umaga. At ang mga banal na misa ay mapapanood sa FB page ng parokya. Maraming salamat po. Bago po tayo tapos, nagpapasalamat po ako sa inyong Paris Peace, Father J, sa pagpayag na mapalaganap si Apos Sayong sa pamagitan po ng ating Family TV Mass. Amen. Alam po ninyo, dahil po alam ko po meron na kayong social media pero iba po ang inaabot ng TV Mass na ito. Ito po yung mapapanood sa Sports Channel 21, alas 6 po ng umaga sa Linggo. At ito po ay napapanood sa pamagitan po ng GMA International. Ito po ay napapanood sa USA, sa Canada, napapanood po ito sa Italy, sa Middle East,
Alam po ninyo, ang una pong, nung bago pa po itong mga internet, ang ginamit po ng paraan ng pagpapalaganap ay radyo. Kung mapapansin ninyo, bakit napakalakas ang debosyon ng poong ng inanalagi sa Klolo, ginamit po ng mga redemptorista ang radyo. Ito po'y panahon ng radyo. At sumunod po, TV Mas, kung napapanood nyo, yung pong TV Mas sa Channel 2 at Channel 7. So, ang Channel 7 po ay bumibili ng Mas. Kumbaga ito ay kasi po protestante ang Channel 7. So, sa pamagitan po ng TV Mas na ito, naabot po natin yung mga kababayan. Sa katunayan po, ipinapalaganap. Ako po yung nagmi-mission sa mga kababayan natin sa ibang bansa. At alam niyo, pag ako'y nagpupunta, nagugulat ako, may mga lumalapit, sabi, Father, alam niyo yung TV Mas ninyo, sinusubaybayan ko po yan. Ako po yung punta sa Dubai. Pagpunta ko sa Dubai, may pinuntahan po kami may sakit. Alam niyo yung may sakit, hindi siya makauwi dahil dinadialysis. Sabi niya, Father, sinusubaybayan ko po yung TV Mas sa Family TV Mas. So, malaki po na itutulong nito. Nung pong nakaraang taon, nasa Winnipeg po ako. Alam niyo, meron akong biles na bahay. Yung babae na nagdadala ng pagkain, tiga Hagunoy, matandang babae, 80 years old. At sabi niya sa akin, Father, alam po ninyo, inaabangan ko po yung TV Mas. Lalong-lalo na po pag kinakanta ninyo, alam ko may magagawa. Bumabalik po ako sa ating bayan sa pamagitan nito. Kaya po, sa pamagitan po nito, ako po'y nakikinig kay Father J. Gusto niya ipalaganap si Apo Sayong. Dinadala ninyo sa iba't ibang parokya. Dinala niyo sa Divine, dinala sa Quiapo, at dadali ninyo sa Manila Cathedral. Sabi ko sa kanya, alam mo, Father, doon sa simbahan mo, dadalhin natin si Apo Sayong sa buong mundo. Amen. Kaya po, kung kayo may mga kakilala na mga nasa abroad, sabihin lang po ninyo, Pinoy Channel, paroon ninyo sa linggo, iba't ibang oras po nila mapapanood yung TV Mas natin. Iba't oras. Meron pong maaga, alas 6, may po iba, depende po sa lugar. Kasi po yun ay, dalawa po kasi yung means para abutin yung mga Pilipino, yung pong tinatawag na sa ABS-CBN, at sa pamagitan rin po ng Pinoy Channel o Channel 7. Kaya po, ako po yung naniniwala, pagkatapos po ng misang ito, sigurado pong merong pupunta dito. Isang araw po sa parokya ng Santo Cristo, doon po sa Luluboy, ako po ay nagmisa, may dumating na mag-asawa. Sabi ng mag-asawa sa akin, Father, kami po ay gustong tumulong sa inyong simbahan kasi nakita namin sa TV yung simbahan niyo pagagawa. Sabi ko, tiga saan ba kayo? Diyan po kami umuwi sa Novaliches. Pero sabi nila, kami po ay nasa New Zealand. Sabi niya. At doon po magpapasko. Malungkot na malungkot po kami kasi doon marami, ang makikita niyo doon puro tupa. Puro baka. Kami lamang po doon. At dahil malungkot kami, sabi niya, buksan natin yung TV Mas. At alam ninyo, nasubaybayan nila. At nakita nila yung simbahan ng Lulumboy. Hindi pa po tapos yun noon. Nakita nila na nagmimisa ako sa stage. Alam nyo, pagkatapos po noon, pagbabakasyon ng mag-asawa, sinikap niyang puntahan yung simbahan ng Lulumboy. Amen ba? Kung napapasin po nyo, kaya ako sinishare sa inyo, yung Divine Mercy, hindi po kilala yan. So, paano po ang ginamit ko doon nung panahon na yan? Ginamit ko po ang print media, kaya po may mga poster dyan. Ginamit ko po ang radyo. May radio program po ako every 4th Saturday, Living the Lives of the Saint. So, yung lahat po na yan ay tinutustusan ko. At ito pong TV program na ito, alam niyo, hindi sinisikap namin na madalas. Kaya lang po, depende sa budget. Yan po depende sa mga tulong. Kaya po, pagpapasensya ninyo sa kung minsan nagbibigay ako mga envelope,
Diyan po napupunta lahat ang mga tulong na yan. Hindi lang po yan sa iba't ibang kawagawa. At dahil po sa pamagitan ng itong mga ginamit ang print, ginamit ang radyo, ginamit ang TV, ngayon po internet na. Pero iba po ang range. Kanya-kanya po ng range yan. Ang TV ay naabot po natin dyan, mga nasa abroad. Naabot pa po natin dyan yung matatanda, yung mga retired, yung mga nasa ospital, yung po mga nasa bahay. Kaya po, naniniwala po ako na hindi ko makita ngayon, ang bunga niyan ay makikita nyo pag nag-umpisa na simbahan ninyo, hindi nyo alam, isang araw may kakatok at sasabihin sa inyo, kami na po ang magpapagawa ng simbahan. Amen ba yun? Kaya po sana suportahan nyo. So, kung hindi po masahin, pwede ikot natin yung basket para po sa patuloy na programang ito. Maraming salamat po sa inyong tulong. At alam ko po, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. May pangarap po tayo, sabihin nyo, ang Diyos, sabihin niya, si Lord ang magpapagawa ng simbahan. Mayaman si Lord. Mayaman si Lord. Kaya po yun ang kuha nyo. Kaya sabihin nyo sa katabi nyo, nasa bulsa mo pa. Alam po ninyo, kalumpit, binaha. Binaha po kami. Ano? Dahil ngayon tumawag sa akin, ako po umatay na convention sa Cebu. Pag uwi ko po, ayan, ano, pag uwi ko, ayan, sa convention po ng mga charismatic. Pag uwi ko po, sabi ko, nagpadala ang diocese ng 80. Yun lang po kasi po, marami po talaga nangangailangan. Ano? Sabi ko sa mga tao, lumuhod tayo. Yun sinabi ni Father J. Ang trabaho namin, magdasal. Ano, nagdasal po ako kasama ang ilang tao. Pagkatapos po niyan, pinamahagi na namin yung unti-unti, so kanina 25 lang, tumating 16. Lumapit sa akin yung isang tao kaninang umaga. Sabi po sa akin, Father, nabaharin po kami. Hindi ho ba kami kasama dyan? Sabi ko sa kanya, Sister, inuuna ko muna yung mga nalubog ang bahay. Nalubog ba yung bahay mo? Kung nalubog, kasama ka, wag na lang po. Pero alam ko, nahirapan din siya. Ayan po, ang ebanghelyo sa linggo ay pinararami ni Jesus ang mga blessing sa buhay natin. Amen. Bumalik ako sa, pagkatapos noon, umalis na si mga tao, nagbe-breakfast ako, may kumakatok. Sabi sa akin nung kumakatok, Father, ako po dyan yung sa bangko sa na binless ninyo. Oh, ayan. Gusto po namin mag-outreach yung bangko namin. Ha? Ilan ang ibibigay nyo sa amin? Sabi niya. Magbigay na po kayo ng stub. 800. Mula 80, naging 800. Sapagkat hindi ninyo mauubos ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Sabihin nga ninyo, hindi mauubos ang pagpapala ng Panginoon. Hindi mauubos ang pagpapala ng Panginoon. Sabi sa akin ni Father J, magpwede na ba 3 milyon? 3 milyon? Pwede na. Alam nyo na mag-upisa ako magpagawa, ang hawak kong pera, 250,000. Bumibili ko ng lupa, nagpapalaganap, nagmi-mission, 250,000. Ano po yung target na budget? Sinishare ko lang po sa inyo. 30 million ang kailangan ko noong time na yun. 30 million. 30 daliri. Ano yung hawak kong pera? Kalahati lang na daliri. Nung mag-upisa ako, sabi ng mga matatanda doon, sira ulo ng pari na yan. Bakit naman po sira? Kakalahating milyon lang, Father. Sandali lang yan. Totoo nga pala na maghukay, sandali lang. Alam niyo, nung tinignan ko yung passbook, 70,000. Tama nga ata yung mga tao. Sira nga talaga ulo ko. Pero isang umaga, nagdasal po ako.
At nagsalita si Apos sa iyo, ang mahal na birin. At ang sabi ng birin sa akin, pumunta ka doon sa site. Umupo ka lang doon. At habang nakaupo ako doon, malinaw na narinig ko. Binulungan ako. Parang isang banayad na hangin dumampi sa akin. May bulong. Huwag kang mag-alala. Ako magpapagawa ng simbahan. Ilagay mo muna yung imahin ko. Yun lang ang sabi sa akin. Ilagay ko daw imahin niya. So ginawa ko po yun. Sinunod ko lahat. Sabi ng mga tao sa akin, Father, nagbalagay ka dyan ng birhen. Yun na lang ang kasya doon sa 70,000 ko. Birhen. May nag-donate pa. Bebilesa natin, February 2. Ano po yung February 2? Ano yung piyesta ng February 2? Ano yon? Candelaria. Pista ng birhen yon, ng Candelaria. Nung araw na yon, alam niyo, ayan, may dumating sa akin, 3 araw, dumating sa obispo, hindi po sa akin, sa chancery, hinahanap ako, nag-iwan ng cheque. Ang sabi ng madre, Father, hulaan mo kung magkano bigay. Sabi nung akala nga, Father, pulubi yung matanda kasi naitsura niya yung damit, nag-iwan ng cheque. Akala namin pulubi. Magkano iniwan? Hulaan mo, Father. 5,000. Sabi nung madre, lakayan mo. 10,000, sister. Lakayan mo pa, Father. Ano ito? Game show? At bigay sa akin yung envelope. Nang buksan ko ang envelope, alam nyo kung magkano laman? 1,000,000 piso. Noong pong 1991, napakalaking pera po ng 1,000,000. Amen ba? Amen. Kaya tatandaan ko noon, hawak-hawak ko yung cheque, pauwi ako, humahagulgul ako mula Malolos hanggang Marilao. Umiiyak ako. Sabi niya, pangako mo, tatayo mo simbahan ng iyong anak. Amen. Ngayon hanggang ngayon ginagawa pa ang simbahan at papagawa sila ngayon ng mas malaki simbahan. Kaya alam ko, ang umpisa nito, yung 3 milyon ni Father, yan ay masusundan ng blessing sa buhay ninyo. Amen. At sabihin nyo sa katabi nyo, payayamanin ka ni Lord. Pero ibibigay mo ang kalahati kay Lord. Ayan. Pag hindi nyo binigay kalahati, di kayo yayaman. Tandaan nyo yun, kalahati ang pinangako ninyo sa araw na ito. At alam ko, susubaybayan tayo ng Panginoon. Amen ba yun? Amen! Tatayo na po tayo para sa final blessing. Pagbabasbas. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. At pagpalain tayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na ang balalabisa, humay ko'y nagpupuri sa Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation,
the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Puedrag Incorporated.